So, pausalud pa ako ka sports. Grabe. Katapos lang ng sparring namin ni Carla Miss Wonderboy Martin. Di ka naman masyado nasaktan? Medyo mabigat yung kamay mo and syempre tinamaan ako doon sa panga nung nag-groggy ako. Sabi ko iba palang pausalud tong nakaharap ko ngayon kasi dati binubugbog ko lang siya, ngayon siya na yung nambubugbog sa akin ngayon. Teka. Sana nakatulong ako sa parating mo laban Yes, malaking tulong naman sa akin yun. Seryoso. So, we're here at the Elorde Maceda at of course, preparation to ng laban mo sa Trilla in Manila 2. Siguro unang tanong bago natin pag-usapan yung kalaban mo. Ang tagal mo nag-training sa Las Vegas. Kailan mo nalaman ito? Yung pag-uwi mo ba or may idea ka na makakasama sa Trilla in Manila event? Actually, after ng fight, before fight ni former Senator Manny Pacquiao, nabanggit na ni Sean sa akin yan na may big fight na gagawin na niluluto dito sa Pinas. Pero hindi ko muna kasi binabanggit yon kasi nakafocus din ako sa fight noon on May. So, nag-focus kami sa fight na yun and then binanggit niya sa akin yan. And then ready naman po. Oo nga pala, napanood mo si si Manny Pacquiao lumaban? Yes, magkakasama kami sa training po noon that time. Isingit ko lang kasi ako isang beses ko pa lang napanood si Manny. Ilang beses mo na ba napanood ng live si Manny? Halos araw-araw kami magkasama. Hindi, yung live sa laban. Sa laban, isang beses ko po siya. Yun, anong feeling nung personally yung laban mismo napanood mo siya? 99% po yung support ng tao sa kanya doon. Doon ko yung first time na makanood ng yung dumadagong-dong yung sigaw ng tao sa kanya and yung suporta ng bawat iba't ibang lahi nandun sa kanya. Pero yun, malaking experience po para sa akin kasi nakakuha ko ng ganong bagay na magiging balang araw. Sana magaya ako sa ganong lagay. Yun yung motivation, inspiration mo na nakuha kay Manny? Yes po. Speaking of that, Manny rin na magpo-promote ng next fight mo, Trilla in Manila. So far, kumusta training mo? Anong stage na ba ng training? Malapit na yung laban eh. Yep, nasa hard training na kami ni Coach Abel and Coach Romulo. And hinahabol namin yung conditioning namin kasi medyo matagal wala akong fight after ng May. Pero hindi pa rin nawala yung boxing training ko. Pero mas maganda kung mas marami yung conditioning training namin kasi hindi lang pang 1 to 4 ang laban ko ngayon kasi pang matagalan po to for WBO International. So focus mo more on stamina and mahabang training? Yes po, yung igaganda ng condition ko sa laban. Okay. Itong kalaban mo, siguro wala nang masasabi yung mga tao. Aran Dipain, nakalaban ni Naoya Inoue. Nung una mong narinig na ito yung mga kalaban mo, what was your reaction? May pressure kasi nung una kailangan sabi maririnig kailangan ma-knockout ni Martin ng mas maaga yan kasi si Inoue ni-knockout niya ng round 8. Tatanong ko sige ko na agad. Round number 8 ba o ano? Parang hindi naman sa pressuring kita pero yun yung mga sinasabi ng tao. Pag na-knockout mo doon ng mas maaga kaysa kay Inoue, pwede na. Kung hindi darating naman yung knockout may iba't ibang klase ng game plan tayo. So knockout win or unanimous decision, win is a win pa rin yan. Pero mas maganda yung may maganda tayong may pakita sa mga madlang people. Which is knockout. Knockout win. Ang kulit ko talaga. Mahilig talaga ako kayong knockout kahit sino tanongin mo, knockout lang. Pero Aran Dipain, you're ready naman kung sakaling umabot ng decision, the condition. 12 rounds to laban yun, no? 10? Yeah. 12? Kaya 10 rounds. Kaya nagpupukpok kami ng conditioning ngayon kasi si Aran Dipain, hindi basta-basang boksingero lang from Thailand, no? This time, ito yung magiging big challenge para sa aking best boxing career. You are already highly rated. Technically, you can fight for a world champion. Yeah. Technically. If you win this fight against Aran Dipain, do you want to already fight for a world champion or ano? Yeah, lagi ko namang hiling kay Sean na bigyan ako ng big fight pa maliban dito sa big fight na gaganaping October 29. Pero maraming reason para maudlot yung iba, may mga nakaplano na kasi. So hindi naman ako tulad ng dati, hindi pa rin ako nagmamadali. Willing to learn pa rin ako, waiting pa rin ako sa lahat ng bagay na pwedeng mangyari sa boxing career ko. At age of 26, pwede pa akong lumaban ng world title sa age of 27. Right. It's been a long time dati, bata ka pa lang.
Yun ang totoo, bata ka pa lang nung ini-interview ko. Magkasama tayo Ako, 19 years old pa lang. Ako bata pa rin hanggang ngayon. Wala naman nagbago eh. Hindi. So, si Inoue pa rin kasi yung may hawak ng 4 na belts. Ang tagal niya ng hawak na yan. I do not know what's the plan, but just in case, I have to ask you the question, you're still open to fighting Inoue, just in case. Yes, hiniling ko na rin kay Sir Sean kasi nakaplano na yan. Kung hindi siya akyat, Sean, bigay mo na siya sa akin sa 2027 kung pagkakataon na mapalaban ako sa undisputed na yan. Kasi kung number one WBO ko at ilaban ako sa kanya, undisputed pa rin yung pagkakataon na magtagumpay tayo doon at syempre hindi na natin papakawalan yung ganung mga pagkakataon. Before we talk about Inoue, of course, we want to focus on your fight. Si Aaron Di Paen, sabi mo hindi basta-basta. Personally, anong tingin mo, anong klaseng boxing Aaron Di Paen? Matibay siya. Hindi siya yung klase ng Thailand boxer na pag tinamaan mo, aayaw na. Siya yung boxer na may pride na isulong yung pagiging matapang niya sa taas ng ring at hindi talaga siya masasabing basta-basta kasi ito yung pagkakataon niya para maging isang contender kasi WBO international yung paglabanan namin. Pagkakataon Number 1 sa kanya, yes. Now, this is technically your homecoming fight. 3 laban ka sa ibang bansa, no? Magkakasunod. Pagbabalik, personally, napapanood ka namin sa online, pero ano ba, meron bang kakaiba na makikita ang mga Filipino boxing fans sa pagbabalik mo sa Maynila or sa Pilipinas? Yes, marami naman. Marami akong baon ngayon kasi yung mga natutunan ko sa ibang gym na sparring with the Shushu and then yung mga Pargas family. And then marami akong nakasalamuha doon sa Amerika na yung hindi lang sa sparring sa mga training nila. Allowed ka naman manood and lalong-lalo yung training namin sa LA with Sir Manny. Grabe, no? You have a lot of experience right now. Medyo iba ka na rin, no? Dati magaling ka na sumagot, parang mas mature ka lalo sumagot ngayon. Siyempre, yung mga bagay na hindi naman kailangan sabihin, sinasabi ko, no? Ngayon, medyo parang napag-isip-isip ko na yung mga mas importante, mas maganda kong banggitin. Alright. So, sa laban mo, although I already asked for a knockout, I have to ask standard question eh. What do you think will happen? What's your prediction sa laban mo? Lahat naman tayo gusto ng knockout win. Well, kung ano yung mangyari sa laban, target talaga namin knockout win with Coach Abel. Tama yan. Impressive thrill in Manila, syempre, para mga pagingay. So, matanong din kita kay Naoya Inoue. If you don't mind, okay lang ha? Yes. Kakatapos ng laro ni Inoue kay Akhmadalib. What do you think of Inoue's performance? Banggitin na rin natin yung kay Crawford and kay Canelo. Inoue muna, tapos Crawford Canelo. Mali yung prediction ko. Kanino Actually, mali? yung Crawford tsaka yung Inoue. Mali. Kasi ang prediction ko doon is yung fight ni Crawford, manalo si Canelo ng via decision. Okay. And Para then, tayo, walang naman ng basyayo kasi sa akin, ang dami. Wala naman kasi akong pinost eh. dapat di mo na sinabi. Sayang, di mo na sinabi, na record ko na. Wala nang bawian. Pero sa mga kaibigan ko, asaran, mali yung prediction mo, mali yung tinayaan namin. ano sa tingin mo nangyari? Bakit ganun? Ako rin Canelo, tingin ko, kala ko yung timbang maging malaking bagay, pero parang hindi nangyari. Tulad nga nung iba na yung mga pagkakataon na yung boxing nag-e-evolve na. Hindi na totally boxing talaga na bugbugan, yung harapan. Guys, yung isip naman po natin, palawakin naman natin na hindi lahat ng boxing is boxing. Bugbugan lang ng bugbugan. Sweet Ang boxing science. ngayon, yung magiging gaano hahaba yung buhay mo. Gaano ka magiging magaling sa taas ng ring. Paano mo gagamitin yung mga naging training mo sa mga ensayo mo. And this time, napagtanto ko na hindi talaga boxing lahat ng boxing na pwede mangyari sa taas ng ring. May mga sarili tayong diskarte. Mali yung prediction ko sa mga kaibigan ko, sorry. Yung Canelo via decision and Inoue via knockout. Maling-mali. So, sorry guys. Tingnan Inoue pala, mali din. Knockout yung Pero feeling ko kasi si Inoue parang parang hindi niya pinush. Talagang parang binaks lang talaga niya. Yun ang patunay na hindi lahat ng boxing kailangan manalo ka sa knockout. So,
may pagkakataon na may panalo ka na gamit yung talino at footwork mo. That's exactly what, alam mo may mga tao na sabi, takbo-takbo na. Pero ako na-impress ako kay Naoya Inoue, nagpakita siya ng ibang kakaibang klaseng Inoue. Pero ang bilis pa rin at ang galing pa rin. No, yun talaga yung pinakasabi ko, yung Crawford and Inoue. After ng laban doon ko napagtanto, grabe, sobrang gagaling nila. Kasi hindi yung knockout win eh. Inoue na lang na yung kay Inoue na lang na 10 straight knockout win yung Oo. panalo niya. Eh sa pansin niya na yung pinag-aralan siya yung kay Cardenas Oo, kasi nakatigip siya ng 2 knockdown eh. wild Natuto na. So, pinag-aralan nila yon. Hindi lahat ng pagkakataon manalo sila via knockout. So, naglaro siya. Pinaglaruan niya, sinanay niya yung boxing hanggang dulo. Panalo pa rin naman. Okay. Alright, iba talaga. Magaling yung Crawford and Canelo. I'm sure you learned from it as well. Marami kayong natutunan doon. Sino sa tingin mo kasunod kay Crawford? Sino gusto mo? Gusto ko kay Crawford si Benavides. Laki naman nun. Nandun na rin siya sa Ayaw nga division pala. na yon. Bagay. Actually, 168, di ba? 160, naglalaro din si Benavides sa ganong dimba. Parang sobrang laki ni Benavides. Pero sa bagay, dinout nga natin, 14 pounds yun bro. 14 pounds. Pero siguro, dito kung masasabi nating dito, siguro Benavides ako dito sa part na to. Okay, Ben, ayan na naman tayo. Dinadout na naman natin yung timbang. Pero merong isa na nagsabi, miski ako, inahype ko. Sa tingin mo, pwede kaya Pacquiao, Crawford 154? Wala na yun. Hindi na. Honestly, wag na tayong umakyat si Sir Manny. Okay na siya sa 147. Kayang-kaya niya lahat ng nasa 147 ngayon. Pero para umakyat pa ng division, para i-challenge lang yung mga champion, masyadong malalaki. Siya na rin nagsabi nung time na nakinalaban niya si Margarito. No, ibalik, give it to them. So, siguro, wag nang maghabol si Senator Manny ng fight na ganun kalaki, ng timbang. Si Inoue nagamon kay Nakatani after the fight. Yun ang magandang Kanino? fight. Kanino ka doon? Inoue pa rin ako. Inoue. Yeah. And siguro knockout Inoue. Okay. So ayun, yun lang naman tungkol sa iba. Pero ikaw syempre, I wanna wish you good luck sa laban mo, your comeback fight. Darating naman yung entrance mo, yung mga ring walk mo, same. So siguro ano na lang, mensahe na lang sa mga fans mo or may gusto kang batiin at imbitahan mo sila sa Trilla in Manila. Sa kapatid namin sa buong iglesia, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, ang ikalawang tagapamahala Angelo Eranio Manalo, sa mga kapatid namin sa buong mundo and sa mga boxing fans syempre. And big shoutout sa Arcelias Boxing Gym and sa Elorde Maceda Boys, sa mga nagte-training dito, sa mga boxing fans, sa Ifugao, mga kababayan ko, and syempre sa Cordillera. Sa mga nanonood ng boxing, supportahan niyo po mga Filipino boxer ngayon. Thank you so much sa team ko. Siyempre, Team Wonderboy. Meron pa yata? Okay na? Okay na. Okay. Thank you very much, brother. Round 8? Round Okay. Sige, okay.